Balik tayo at tuloy-tuloy. Meron pong nangyaring sunog sa area ng West Bank Road, Barangay Maybunga, Pasig City. Inupo ko ng apoy ang ilang kabahayan dyan. Mag-alas 3 na madaling araw kanina na magsimula yung sunog at mabilis na kumalato ang apoy dahil sa pawang gawa ho sa mga light materials ang mga bahay. Umabot lamang sa unang alarma ang nasabing sunog kung saan alas 3:55 kanina na-declare itong under o fire out kung saan wala namang naitalang nasaktan at nasugatan. Iba pang balita, hindi pa din makilala ho ng pulisya ang babae natagpuang palutang-lutang naman sa Ilog Pasig. Diyan sila nagtahan bridge sa may Barangay 838, Zone 91, District 6, Maynila. Inilarawan ng biktima ang nasa edad 50 hanggang 60 anyos. May taas pong 5'1 hanggang 5'3, payat ang pangatawan. Nakasuot ito ng puting t-shirt at checkered na shorts. Sinasabi nakita ito ng 16 anyos na isang binatilyo doon na nakatambay sa tulay kung kahit agad siyang tumawag sa mga otoridad. Sa investigasyon ho ng pulis, may tama sa ulo ang biktima na pinaniniwalaang pinalo muna bago inihulog sa ilog. Iba din kahapon sa Baywalk. Boulevard, meron din. Babae. Ito, may babae hong arestado matapos ba namang magnakaw ng mamahaling chocolate sa loobo ng isang mall sa Mandaluyong. Ang suspect ay nadakip ay nakilalang si Amelin de Guzman, 29 anyos. Inamin ng suspect na mahilig talaga siyang kumain at sa matatamis. Kung kaya ninakaw nito yung tsokolate na nagkakalaga na mahigit sa 60,000 piso. May ganun ba tsokolate? Dito sa mahal naman yun. 60,000? 60,000? O baka 6,000 pwede pa siguro. Pwede pa, 6,000. Sa kayang mall to. Baka isang truck na tsokolate ito. Sabi, may ginto ata. Tanong natin kay Eman. Okay. Naharap po ngayon sa kasong pagnanakaw ng tsokolate ang nasabing suspect at ngayon ay nandyan ho sa Mandaluyong sa loob ho ng City Jail. Kumakain pa rin tsokolate. Nawala. Ang pag-aaral ho para makalika ng agri-tourist destination ay pinag-aaralan po ng mga grupo ng mga negosyante. Siyempre. May balita si Silvestre Lamay. Rambo, go Rambo! Sinimula na ng isang grupo ng mga agri-negosyante ang paunang pag-aaral kung saan maaaring makapaglagak ng puhunan upang lumutha ng mga world-class agri-tourist destination sa bansa. Ayon kay Antonio Cho, chairman ng Agri-Nurture Incorporated o ANI, tinitignan niya at ng mga kapwa mamumuhunan ng ilang mga probinsya bilang lokasyon ng mga itatayo nilang farm destinations. Napakalakihan niya ng potensyal ng Pilipinas upang maging pangunahing agri-tourism destination sa buong mundo kung saan kabilang ang Batangas, Bukidnon, Benguet, Tarlac at Cavite na angkop sa agri-turismo. Si Cho, sa kasalukuyan ang pinakamalaking Filipino exporter ng prutas at gulay sa Greater China Region, Japan, Korea at mga rehiyon ng Middle East, European, Australia at North America. Balak din anya nilang simulan ang proyekto sa lalong madaling panahon, lalo na at makipagtulungan sa mga magsasaka sa mga nabanggit na lugar. Pinag-aaralan na rin anya nila kung paano makikipagtulungan sa mga lokal na magsasaka, makapag-asagawa ng lease agreement, user frac agreement o joint venture at konsultahin ng mga lokal na komunidad kung alin ang higit na katanggap-tanggap sa kanila. Paliwanag ni Cho, magiging malaki ang pakinabang ng mga magsasaka kung sakaling ang kabukiran ay maging destinasyon rin ng mga turista dahil lalaki at magiging regular ang kanilang kita sa agri-turismo. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako, si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Salamat, Rambo. Provincial Police ng Negros naglabas na ho ng reward para sa 13 inmates na nakatakas. Sama natin sa balitang yan, may report si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Agnes, i-radyo mo. Go, go, go! Reward para sa pugante. Lumiliit na sa ngayon ang daan para sa 13 mga inmates na tumakas sa Sagay City BJMP noong Miyerkules ng gabi. Ito ay matapos na ipinakalat na ng Negros Occidental Police Provincial Office ang mga larawan ng mga pugante sa buong lalawigan ng Negros Occidental at sa iba pang lugar dito sa Western Visayas. Nagpalabas na rin ang Provincial Police ng reward na 10,000 pesos para sa mabilisang pagdakip ng mga pugante ayon kay NOPO OIC Senior Superintendent Ricardo de la Paz.
Samantala, sinabi naman ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Gilbert Peremne na sa kanilang pag-iimbestiga may mga feeler mula sa ilang inmate na may plano na itong mag-surrender. Napag-alaman na matapos na nagatakas ang 13 inmates, kaagad na nirelieve ang jail warden ng Sagay BJMP na si Senior Inspector Benny Cubarte kasama ang dalawang mga jail guards. Sa pinakahuling investigasyon, lumalabas na hindi 38 caliber na baril ang ginamit sa pagtutok sa mga jail guards kundi matulis na kahoy lamang. Ito ay taliwas sa pahayag ng mga jail guards na tinutukan sila ng baril ng ilang inmates bago dinisarmahan at tumakas. 10 sa 13 mga pugante ay may kasong murder. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. DZXL Bulat Palaro. Sisimula na ang NBA playoffs sa darating linggo, Abril 21, kung saan 4 na team sa dalawang conference ang siyang maglalaban-laban. Magharap sa Eastern Conference sa number 2 seed na New York Knicks kontra Boston Celtics na nasa ikapitong pwesto at makakalaban din po ng Brooklyn Nets na nasa ikapat na pwesto ang Chicago Bulls na nasa pang-5. Harapin naman ng Denver Nuggets na nasa ikatlong pwesto ang Golden State Warriors na nasa ika-6 habang ang Los Angeles Clippers na nasa pang-4 ay makakalaban ng Memphis Grizzlies na nasa pang-5 pwesto ng Western Conference. Samantala, napunta sa ikapitong pwesto ang Los Angeles Lakers sa West matapos ang manalo kontra Houston Rockets sa score na 99-95, kung saan bumagsak naman ang Rockets sa ikawalong pwesto. Anak. Anong madrama, no? Ba, tingnan may makaget over dun sa nakanon tsokolate. Ay talaga, 60,000? Ang worth, di ba? Chocolate meats, ang pa? Kami nga hanggang kwan lang, curly tops, alam mo yun? Oo, pwede na yun. Pura yun. DZXL Showbiz Nanakaw sa tindahan ng lola. Balita. Choknut, okay na. Oh, yeah. Loli, ikaw na. Thank you. Hello, everybody and everywhere. Hi. My interview, so I'm gonna be in a hurry, okay? I am Lolly Paparapapam Lollipop. Baka matiwalay na ay idinipensa pa rin ang kanyang dating kasintahan si JP Santos, si 2012 Miss Universe's first runner-up, Janine Tugonon. Dahil marami yung bumatiko sa beauty queen sa social network site na naging sikat lang, pinalitan na yung kanyang boyfriend na parang nagpalit lang siya ng damit. Oo. Pero sabi ng kanyang ex-boyfriend, kasi pinalitan ng isang vocalist ng banda, di ba? Ang bandang The Script. Ba? Di ba foreign yun? So yun ang boyfriend niya ngayon. Social mo dahil. Diba ang inyong tugon? Sa iyong tugonon. So ngayon, ang sabi naman ng ex niya na Pinoy, wag daw husgahan, wag magkampi-kampi kung saan sinasabi pa nito na napakabait ho ni Janine at karapat-dapat lang na hintayin at mahalin. Ang paliwanag pa ng kanyang ex-boyfriend, kawawa namang lalaki. Oh, nagdesisyon ho kay martir ka, boy. Nagdesisyon sila na tapusin na yung relasyon para maging malaya na ang kanyang beauty queen. Ika nga sa isang kanta, set her free. If she comes back, she is yours. If she doesn't, she was never meant to be. It's me, Lolly. Come back, Jack. Come back. I love you all. Thank you. Again, it's me, Lolly. Papa. Let 'em say we're crazy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Discuss namin habang nakayari ka. Sorry, Loli, ha. Pare Weng, hindi namin makapigilan si Gin. Iba yung tugon, eh. Tugunon. Si Panghimagas, beauty na ho tayo. Hi, PB, what's Magandang up? umaga mga kasama. Para naman po sa aking panghimagas. Mahal mo ba ang trabaho mo? Pero kailangan mo nang mag-resign dahil sa ibang oportunidad na dumating at hindi mo alam kung
paano ka magpapaalam ng maayos sa boss mo? Parang sa boyfriend lang yan. Mahal mo ba yung isang lalaki? Di ba? Oh, pwede. Nakita ka ng bago. Oo, Mas gwapo. Paano mo Di ba? sasabihin? Paano magpapaalam? Paano Pangit makikipag-break? mong kasalukuyang boyfriend, oh, ganun. Eto, alam mo ba na sa Sawston, Cambridgeshire sa England, may isang lalaki na kakaiba ang ginawang estilo sa pagpapasa ng resignation letter. Si Chris Holmes na nag-resign bilang empleyado ng Border Force Agency sa Stansted Airport ay nag-bake ng cake para ipagbigay alam sa kanyang mga amo ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Di ba nung time na nakipag-break din si Janine, nagluluto naman sila. Eto, nag-bake siya ng cake para sa kanyang boss. Kanyang isinulat sa cake sa pamamagitan ng icing ang kanyang mga dahilan para siya ay mag-resign sa trabaho. Nabatid kasi na balak na ni Chris na ipagpatuloy ang kanyang pagnenegosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng cakes na kanyang sinimulan mula pa noong 2010. Gusto rin ng lalaking na ibigay na ang kanyang buong oras sa pamilya kung saan nagpapasalamat naman ito ng todo-todo sa kanyang mga nakakasama sa trabaho. Maging sa pamunuan ng Border Force at inalok pa niya ito kapag nagustuhan nila ang kanyang cake ay maaari silang umorder sa kanya. Meron pa siya ng Binentahan kliyente, din. oh. Double purpose. Ganun talaga. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chong Sinwasher Phoebe Tatak Armen. Nilakad ng mamadali. DZXL Rambolabay. Ulat Trapiko 60 kilometers per hour lang ba, ha? Dahan pero mabilis-bilis. Ano yun? Go ahead. Go, bye! Nakamangyaway ang kahabaan ng Commonwealth Avenue ay banayad ang usad ng sasakyang bahagyang bumabagal pagdating sa harapan ng Sandigan Bayan. Pero pagkalampas ito ay tuloy-tuloy na. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng EDSA, tuloy-tuloy at muling babagal pagdating sa Pelcoa hanggang sa Elliptical Road. Yan, may nag-dedicate sa'yo ng kanta na naman, oh. Oh. Brenda pangalan. Para daw sa'yo to. Habang minimension mo yung motto for today. Motto for today, if you do not go after what you want, you will never have. Siyempre. Tagalog! Tagalog kasamang Buddy at Weng, kung hindi mo gagawin ang gusto mong mangyari sa iyong buhay, hindi mo ito makakamit o makukuha. Tama, no? Parang matalino man daw ang matching, ito'y unggoy pa rin. Parang ganun lang yun. Parang layo. Thank you, Baya. Thinking, Oo. lahat dapat positibo sa ang pananaw mo sa buhay. Yan. Kahit anumang mga tuligsa, pananakit, pangungutya sa iyong buhay, positibo pa rin ang iyong pananaw. At Coming from you, totoo yan. Di ba? Thank you. kasama mo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Silvestre Labay! One and only Rambo Labay. Dire-diretso mga naglalagablabo ng mga balitang tatak armen ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Weekend na, biyernes na ho, April 19, 2013. At mga kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, de ustedes primo hermano, Weng de la From the Peña. province of Occidental Mindoro, mabuhay, Buddy Obera. Ang kanta para kay Rambo. May Brenda galing, ha? Rambo, sa'yo. Letter D. At kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablag na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa unang